action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point. Sa mundo ng basketball, hindi nakapaglaro ang NBA superstar na si LeBron James sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Portland Trail Blazers dahil sa calf contusion. Ito na ang unang beses na hindi nakalaro ang 38-year-old NBA player para sa kasalukuyang season. Ininda ni LeBron ang kanyang tuhod nang mapuruhan ito sa nakaraang laban kontra Phoenix Suns, kung saan natamaan ang star player nito na si Kevin Durant ang kanyang shin. Matapos huminto sa baseline para malaman ang lagay ng kanyang tuhod, agad naman itong nagtungo sa bench para sa agarang treatment. Hindi nagtagal, bumalik naman agad sa court ang NBA superstar, scoring huge 32 points, taking the lead for Lakers win. Sa kabila nito, matapos ang laro, patuloy pa ring iniinda ni LeBron ang kanyang tuhod, kaya naman napasama ito sa listahan ng mga questionable para sa injury report ng Lakers at tuluyan nang na-rule out ilang oras bago ang tip-off. Samantala, sa mundo naman ng football, ipinakilala na ng Philippine Football Federation ang 26-man roster na sasabak sa unang dalawang laro ng Pilipinas sa FIFA World Cup 2026 qualifiers. Makakatapat ng Philippine team ang Vietnam sa November 16, habang bakbakan kontra Indonesia naman ang matutunghayan sa November 21. Ang mga larong yan ay gaganapin sa Rizal Memorial Stadium sa Manila. Pangungunahan ng goalkeeper at team captain na si Neil Etheridge ang kupunan, kasama ang mainstays na sila Manny Ott, Patrick Rachel, Mike Ott, Kenshiro Daniels, OJ Porteria at Daisuke Sato. Ayon sa head coach ng national team na si Michael Weiss, isang magandang mixture ng veterans at young talents ang magdadala sa koponan. Kaya naman isang magandang laro at laban ang inaasahan mula sa Philippine team kontra bansang Vietnam at Indonesia. Samantala, narito ang kumpletong lineup ng mga maglalaro sa FIFA World Cup 2026 qualifiers. At yaring match point mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.